Nasaan ang iyong tunay na kayamanan? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, June 19, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Bilang mga sundalo, marami kayong pinaghihirapan. Mahabang oras ng trabaho, matitinding pagsasanay, mga deployment at assignment, pagkakalayo sa pamilya, mga sakripisyo para sa bayan. Natural lamang na hangarin natin ang promotion, magandang assignment, mas mataas na sahod, at mas magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Walang masama rito. Ngunit tinatanong tayo na Jesus ngayon, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Nasaan ang iyong kayamanan? Sapagkat kung nasaan ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 11, verses 1 to 4, and 9 to 18 and 20, nakita natin si Reyna Atalia. Dahil sa kanyang pagkagutom sa kapangyarihan, handa niyang gawin ang lahat upang manatili sa trono. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay kapangyarihan, impluensya, posisyon, at dahil dito, nakagawa siya ng masama. Mga kapatid, may panganib din tayong harapin ang parihong tukso. Minsan, maaari nating isipin, kapag na-promote lang ako, magiging masaya na ako. Kapag nakuha ko na ang gusto kong assignment, magiging maayos na ang lahat. Kapag tumaas na ang ranggo ko, magiging kompleto na ako. Ngunit, ipinapaalala ng Diyos, ang ranggo ay mahalaga. Ngunit, hindi ito ang sukatan ng ating pagkatao. Ang posisyon ay mahalaga, ngunit, hindi ito ang layunin ng ating buhay. Ang pinakamahalagang laban ay hindi sa ranggo, kundi para sa ating kaluluwa. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6, verses 19 to 23, sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Hindi ibig sabihin na huwag tayong mag-ipon para sa pamilya. Hindi ibig sabihin na huwag tayong magsikap. Ang ibig sabihin ni Jesus, huwag gawing sentro ng buhay ang mga bagay na pansamantala. Bilang sundalo, darating ang araw na matapos ang assignment. Matatanggal ang ranggo. Magre-retiro tayo. Iiwan natin ang uniforme. Ngunit may mga bagay na mananatili magpakailanman. Ang ating pananampalataya, ang ating integridad, ang ating paglilingkod, ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ito ang mga kayamanang hindi mawawala kailanman. Kaya sinabi ni Jesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Si Atalia ay nabuhay para sa kapangyarihan. Si Jesus naman ay nagtuturo na mabubuhay para sa Diyos. Si Atalia ay kumapit sa trono. Si Jesus ay nagtuturo na kumapit sa mga bagay na walang hanggan. Ang isa ay nauwi sa pagkawasak, ang isa ay nauwi sa tunay na kapayapaan. Sa ating sandatahang lakas at sa hukbong katihan, marami tayong medalya, pagkilala at promotion na maaring matanggap. Ngunit isipin natin ito. Kapag dumating ang araw ng ating pagre-retiro, hindi na mahalaga kung ilang beses tayo na-promote. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang opisina natin. Hindi na mahalaga kung gaano karami ang mga taong sumaludo sa atin. Ang tunay na mahalaga ay naging tapat ba tayo sa ating tungkulin? Naging mabuti ba tayong asawa, magulang at kasamahan? Naging tapat ba tayo sa Diyos? Mga kapatid, balang araw, huhubarin natin ang ating uniforme. Iiwan natin ang ating ranggo. Tatapusin natin ang ating serbisyo. Ngunit may isang bagay na dalhin natin sa harap ng Diyos. Ang ating karakter, ang ating pananampalataya, ang ating kabutihan, ang ating paglilingkod. Hindi itatanong ng Diyos, anong ranggo mo? Ilang medalya ang natanggap mo? Anong posisyon ang nahawakan mo? Ang itatanong niya, ay naging tapat ka ba?
Nagmahal ka ba? Naglingkod ka ba? May lugar ba ako sa iyong puso? Kaya ano ang aking tunay na kayamanan? Diyos ba o ranggo? Misyon ba o pansariling ambisyon? Integridad ba o kapakinabangan? Tandaan, ang ranggo ay lilipas. Ang medalya ay kukupas. Ang posisyon ay mapapalitan. Ngunit ang taong may Diyos sa kanyang puso ay may kayamanang hindi mawawala kailanman. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming huwag maging alipin ng ranggo, pera o kapangyarihan. Turuan mo kaming maging tapat sa aming misyon at sa iyo. Naway maging mabuting sundalo kami ng bayan at mabuting sundalo ni Kristo. At sa lahat ng aming ginagawa, ikaw nawa ang manatiling pinakamahalagang kayamanan ng aming buhay. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.